Hi, good morning. So right now, holiday dito sa Canada. Dahil Canada Day, so right now, medyo hinihingal ako kasi kanina pa ako naglalakad. So ngayon papunta ako dito sa may Credit River. Before, nag-video na rin ako dyan. Pero it's been a while na nakapunta ako doon kasi yun nga, medyo nabisi na nga tayo sa mga bagay-bagay dito sa Canada. So before, parang pinagkasabay ko yung pag-aaral tsaka yung pagtatrabaho. And right now, nagkaroon naman ako ng full-time work and medyo malayo nga yung work ko. Kaya yung daily routine ko, hatid ko yung mga bata. And then, after ko sila ihatid, diretso na ako dun sa trabaho ko. Tapos ako dun mga 5. Tapos kapag may pagkakataon, ako rin sumusundo kay Sky sa daycare niya. Kapag nakaalis ako ng 5 sa opisina, diretso na ako doon sa daycare niya kasi kailangan ko nga siya masundo on or before 6 p.m. Then after that, uwi, kakain lang, and then kailangan ko na uli matulog para mag-ready para pagpasok ko uli sa trabaho kinabukasan. So, eto, most likely familiar na nga sa inyo tong playground na to, no? Kasi dito namin madalas dinadala yung dalawang bata kasi malapit nga lang yung bahay namin dito. As you can see nga, nilakad ko lang from dun sa bahay hanggang dito. Yan, mukhang masarap maglakad ngayon kasi wala masyadong tao. Ayun, naisipan ko nga lang din maglakad, no? Kasi yun nga, diba, before bumili nga ako ng weighing scale and napansin ko medyo tumataba na uli ako kasi diba before yung trabaho ko, physical work siya. Most of the time nakatayo ako, and yung trabaho ko naman ngayon, most of the time nakaupo, kaya siguro yun yung isa sa nagko-contribute kaya bumibigat na naman ako. Kaya ngayon lakad lang tayo dito, and yun nga, medyo maganda nga yung panahon, no? Kasi 18 degrees ngayon, pero at the same time maaraw, kaya hindi ganun kalamig. And wala lang, gusto ko lang mag-reflect dun sa kung ano yung mga nangyari sa akin this week, no? Kasi inisip ko nga, no, kung bakit parang napagod ako kasi yun nga, parang ang dami pala nangyari sa akin the past few days. Pagod pero masaya siya. And yun nga, nung Saturday nga, nagpunta nga ako dun sa Toronto Fiesta Extravaganza. Initially, wala naman talaga siya sa plano namin. Pero yun nga, nag-iisip nga ako kung saan pwedeng pumunta na hindi masyado magastos. Pero yun nga, medyo napagastos din kami dahil medyo mahal nga rin yung mga paninda dun. Ayan, papasok na tayo sa trail. And yun nga, pero hindi tayo nagsisisi na nagpunta tayo doon kasi yun nga, na-meet natin yung host ng Spot Pinoy. And at the same time, dami natin nakilala, especially dun sa dinner get together, no? Kaya gusto ko rin mag-shoutout kay Andrea Jedge TV. Ayun, bilib ako sa dalawang mag-asawa na to kasi nag-drive pa sila all the way from Chicago, Illinois. And yun, Jedge and Andrea, pinapanood ko nga yung mga videos nyo. Initial reaction, grabe, ang ganda ng bahay nyo. And yun nga, subscribe kayo dun sa channel nila, especially kung nag-aspire kayo pumunta ng US. And kasi pareho sila na USRN. Yun, nakakatuwa lang, no? Kasi pinanood ko nga kanina yung latest na video nila. Yun, finally naka-reach na rin sila ng 1,000 subscribers. Kaya support nyo yung channel nila. Yung channel nila is about din doon sa mga experiences nila sa US, na pagiging USRN. At the same time, nagbibigay rin sila ng mga tips kung paano makapunta doon and kung ano yung mga latest news. Shoutout din kay Gerson Villarico, no? Ayun, sir, pinapanood ko nga yung mga videos nyo, and kayo rin, subscribe din kayo dun sa channel niya. And naalala ko dun sa mga videos mo yung mga panahon na nagsisimula pa lang ako dito sa Canada. Yun din, nag-take din ako ng bus papunta sa school, papunta sa trabaho. Yun yung pala, natuloy pala ako dito sa basketball nyo. And sayang, di nga rin ako nakapunta kasi medyo malayo siya. Tsaka Friday, yun nga, may pasok ako sa trabaho. And mostly kapag Friday kasi medyo traffic. And isa pa, yung basketball shoes na ginagamit ko, nilagay ko na rin sa marketplace. So yun, ganda nga rin dito, no? Pero ngayon medyo malamig kasi may mga puno. Kaya mamaya subukan natin na pumunta dun sa may river. Shoutout din kay Briggs tsaka kay Itzel. Yan, si Briggs na napakalakas uminom. And yun, no, si Ma'am Risa and Sir Randy Shramek. So sana tama yung pagkakapronounce ko dun sa surname nyo. And yun, salamat din sa panonood din ng mga videos ko.
Siyempre gusto ko rin sana i-celebrate yung 2,500 subscribers natin, no? Yay! Kasi naalala ko, nagpunta ako rito, parang 30 subscribers lang siya, and most of them, pamilya ko. And kasi before nga, gumagawa talaga ako ng mga videos dun sa mga travel namin. Pero pagdating ko nga dito sa Canada, yun, dinocument ko lang kung ano yung mga experiences ko rito na supposed to be for my own consumption lang, and hindi ko naman ina-expect na may manonood din pala, meron din palang interested sa mga nangyayari dito sa Canada. Wala naman talaga akong tina-target. Again, gusto ko lang talaga i-document yung mga experiences ko dito. And kasi 3 years, 5 years down the road, hindi ko naman alam kung saan kami dadalhin ang tadhana ng pamilya ko. So at least ngayon, enjoy ko lang kung anong meron kami. Kaya during the interview dun sa Spot Pinoy, tinanong ako ni Miss Ina kung option pa rin ba na bumalik sa Pilipinas. Right now kasi parang hirap lang niya sagutin kasi yun nga, parang open naman kami kung ano yung opportunity na dadating sa buhay namin. Kasi like nabanggit ko nga before na lahat ng mga decision making, parang hindi siya naging mahirap for me kasi para bang dun kami tinutulak papunta dun sa direction na yun. So siguro i-segue ko na lang din, no? Kasi dun sa previous video ko parang may nag-comment pero hindi ko alam kung paano banggitin kasi yung pangalan niya, so ipopost ko na lang din dito kung ano ba raw yung main reason ko kung bakit ako napunta rito sa Canada. So marami siyang reasons, no? Pero siguro isa-isahin ko na lang din. But again, kung ano lang yung top of mind ko ngayon, yun lang siguro yung mga sasabihin ko. Siguro firstly, of course, syempre ayoko naman ito maging political post, no? Pero before kasi, nung nag-isip ako na pumunta rito sa Canada, that was during the pandemic. Again, nabanggit ko nga dun sa interview ko sa Spot Pinoy na nag-DIY lang ako papunta rito. Wala akong kinonsult na any agency. Kasi yun nga, ang dami ko naming oras during that time. Kasi alam naman natin sa Pilipinas during the pandemic na bawal lumabas ng bahay. So yun, dami talagang oras kahit na madaling araw ka manood ng mga YouTube videos kung paano pumunta rito, ano yung mga documents na kailangan i-prepare. Lahat yun na research ko. Siguro na-frustrate lang ako during that time, no? Kasi yun nga, all over the news prior mangyari nga yung pandemic, yung utang ng Pilipinas nasa I think around 6 trillion pesos. And then after the pandemic, nagdoble na siya, naging 13 trillion. Kaya naisip ko na hindi ko alam kung ano magiging effect noon in the coming years. Yan, I think dito na yung entrance papunta dun sa may river. So pasok tayo. Ayun, umalis na rin ako kasi meron nagfi-fishing doon. Ayan, ganda maglakad-lakad dito. Yan, dito sa dulo, meron uling playground doon. Pero before nagpunta na ako dito, I think may access din dito papunta sa river. Tingnan natin, baka walang tao. So siguro dito lang muna ako magsistay, no? And yun nga, during that time nga, nagkaroon din kami ng financial difficulty. Yun nga, kasi nabanggit ko nga before na yung asawa ko nga sa insurance industry siya. And during that time, pandemic, nag-stop lahat. And yun nga, sales kasi siya, commission based, wala siyang salary. So kapag commission based, kapag wala kang benta, wala ka rin kikitain. And hindi siya parang lumiit lang yung income mo, but nag-totally zero talaga siya. That time, naalala ko nga na kailangan pa ibenta yung isang sasakyan namin kasi dalawa yung kotse namin. Kasi syempre, asawa ko, sales siya, kailangan niya ng isang sasakyan na para pumunta sa mga kliyente. Then ako, nagtatrabaho rin ako. Nung time na yun, nag-stop lahat. So, kailangan ko ibenta yung akin kasi yun yung mas mahal yung monthly payments. Kaya mas wise na yun yung ibenta namin. And then, but eventually, yun nga, nakabalik ako sa banking
through dun sa tulungan ng isang kaibigan ko. Kaya medyo naka-recover din kami dun sa financial difficulty na yon. And then after that, nagkasunod-sunod na nga rin yung blessings, no? Kasi yung asawa ko naman, lumipat siya from dun sa previous insurance company niya, which is Sun Life. Lumipat siya sa Manulife kasi before, nung time nga na nagsistruggle kami. And meron nga kasi akong kaibigan dun sa Manulife, no? Parang during that time, siya yung chief agency officer. And lumapit ako sa kanya kung meron siyang pwedeng position na para sa akin, but unfortunately wala kasi pandemic nga, kasi hindi pa nga alam mo kung anong mangyayari in the coming months. So sabi niya sa akin, what I can do is to absorb nga yung sales team ng asawa ko papuntang Manulife, and syempre merong monetary equivalent. So yun yung one of the blessings na nakuha namin during that time. And yun, the rest is history. And after that, medyo naging okay naman lahat except for a few issues na na-encounter ng asawa ko with dun sa isa sa mga tita niya. Ayan, so nakaka 3,232 steps na ako. So lakad na ako uli ipabalik. And yun nga, as much as I want na maging consistent nga sa pag-upload ng mga videos, pero minsan wala na akong maisip kung ano yung pwede kong i-share sa inyo, kasi yun nga, wala naman nangyayari sa buhay namin recently except for yun nga, everyday punta ng trabaho, then nagkakaroon na lang ng time kapag weekends. So yun, kung meron kayong gustong malaman about sa buhay dito sa Canada, please feel free lang na ilagay sa comment section. So susubukan ko siyang sagutin. And going back nga dun sa experience natin last week dun sa dinner get together with the host of yung Spot Pinoy, and masaya lang talaga siya kasi finally na-meet ko sila, kasi hindi ko ina-expect na eventually mamimit ko rin yung mga tao na yon. And syempre nakakatuwa kasi marami rin tayong nakilala na bagong kaibigan through dun sa dinner na yon. And buti na nga lang din nakapunta ako kasi hindi naman siya usual na nangyayari, and especially magkakaiba nga ng probinsya, so hindi ko alam kung mauulit pa uli yun. And syempre natutuwa lang din ako dun sa mga kinikwento nila sa akin about sa pagbablog, ano yung mga experiences nila, kung paano nila dinideal yung mga nagbabash sa kanila. And ako so far wala naman masyado except for dun sa video nga na ginawa ko nga na sinagot ko lang naman yung question kung mahirap ba yung buhay dito sa Canada. But again, sabi ko nga, yung sinabi ko na yun is based on our current situation, based on kung ano yung mga na-experience namin. But siguro nga parang kailangan ko na nga rin i-update yung video na yun, no? Kasi I think ginawa ko yun last Feb, and medyo marami na rin nangyari in between Feb hanggang today. So sige, subukan ko rin uli gumawa ng video na gano'n, kasi may mga comments nga ako na nare-receive doon, and siguro sabi ko nga na kanya-kanya lang yan, baka iba yung experience nila, iba yung experience namin. Yan, medyo maaga pa kasi, so siguro yung isang exit na lang muna yung pupuntahan ko, yung medyo malayo, para mas malayo pa yung lakarin natin. Actually marami pang tao na nagpunta ron sa dinner get together, but hindi ako nagkaroon ng chance para makipagkwentuhan sa kanila yun sa iba, kasi syempre medyo nahihiya tayo dahil hindi ko nga alam, parang nung una nang i-invite nila ako, nasabi nga nila na one of the subscribers nila yung mag-host nung dinner get together. Syempre nahihiya ako dahil para ako magi-gate crash, and yun, so hindi ko naman sila kilala talaga personally. Yung iba nakikita ko lang din sa YouTube. So hopefully next time magkaroon ng chance. And yung bahay na pinuntahan namin, dun siya sa Etobicoke. Yun nga, ang ganda ng location niya, kasi nung pumunta ako, nanggaling kasi ako sa bahay papunta ron, so yung same route na pinupuntahan ko papunta sa trabaho, siguro pagpunta mo sa bahay nila nasa 3/4 na ako nung biyahe ko papunta dun sa bago kong trabaho. So parang ang ganda ng location, hindi ko inakala na hanggang dun pala yung Etobicoke, kasi ang impression ko ng Etobicoke yung border lang dito sa Mississauga tsaka Etobicoke. Until now, medyo kinoconsider ko pa rin kung lilipat ba kami, kasi again, medyo malayo yung trabaho ko. And tingnan natin kung anong mangyayari kay Jamie, kasi sabi ko nga sa inyo, until now hindi naman kami nagsistop na maghanap para sa kanya, kasi again, ano lang siya, permanent part-time. So naghahanap kami ng full-time work para sa kanya, and we'll see kung meron magmamaterialize dun sa
mga ina-applyan niya. So today is Canada Day nga, and most of dun sa mga tindahan sarado. So hindi ko nga alam kung saan kami pwede pumunta this afternoon, and tatry ko na lang i-upload to around lunchtime. And kung meron nga kayong alam, meron kayong suggestion na pwede namin puntahan, basta yung hindi masyado magastos, palagay naman sa comment section para mamaya naman mag-enjoy yung mga bata. So since trail nga to, ayun, meron nagbabike. And nakausap ko nga yung daddy ko the other day. Sabi niya sa akin, bilang ko rin ng bike yung mga bata. Pero bakit ganun? Ako nung bata ako, ayaw niya ako nagbabike. Siguro dahil yun nga, mas delikado sa Pilipinas kasi maraming sasakyan na dumadaan. Pero dito, yun nga, kasi may mga trail na parang ganito na kung saan pwede sila magbike. And pwede rin sila magbike sa mga park like dun sa kanina na pinuntahan ko. So andito na ako sa may midpoint, and dito ako galing sa may left side, tapos nag turn right ako. Pero ngayon punta tayo dun sa left side, dun na lang tayo exit. Pero yung exit kasi niyan, papunta yan yun sa highway dun sa may Britannia. And share ko lang din, no, yesterday may nag-message nga sa akin dun sa Instagram page ko. Initially nagtatanong siya about sa GIC, then eventually nagkakwentuhan na rin kami, and more or less medyo pareho kami ng profile. Nagtatrabaho rin siya sa bangko, and yun, nagbigay lang ako ng mga few tips sa kanya na yun nga, just to manage yung expectation niya pagdating dito, na be ready lang na magtrabaho sa mga industry or sa mga kind of work na hindi mo ina-expect na magagawa mo pala pagdating dito sa Canada, diba? Nabanggit ko nga before na initially tinatarget ko talaga is makabalik sa bangko kahit na dun sa branch banking, pero hindi nga nag-materialize. But of course, no harm in trying naman na mag-apply sa mga bangko rito. Again, kanya-kanyang experience lang yan. So malay mo naman matanggap ka, kasi ang alam ko nga si Jamie, meron siya mga katrabaho na part-timers din, na estudyante din. But of course, ang sinasabi ko lang naman is yung chances. But of course, 1% is not 0%. Yan, so papalapit na tayo dun sa isang exit. So sabi ko nga sa inyo, ito yung bridge, pero ano na siya, Britannia. So doon na lang tayo exit, and lakad ulit tayo, and madadaanan natin dun yung dati kong tinitirhan. Medyo matagal na nga ako hindi nakapunta rito, no? Kasi naalala ko yung last time kasama ko pa yung asawa ko, and puro yellow pa yung itong river, and that was I think January of 2023. So it's been more than 1 year na din. Yan, dito na tayo exit. Saan ba? Ayan, so dito tayo sa right side. So yun, yung stoplight na yun, isa pang stoplight, doon na yung bahay ko dati. Ito yung view from the top. Ganda. Kung gusto nyo pa makaparood ng mga ibang vlog sa iba-ibang part ng Canada, follow nyo rin sila Sir Rice. Siya sa may Montreal, Quebec, and then si Sir Mark Carreño family sa Saskatchewan, and kay Miss Ina dito sa Brampton, pero lipat na nga sila. Pero kay Miss Ina kasi more of interviews with iba-ibang guests nila. And nakilala nga rin natin yung mga asawa nila except for Sir Mark. Yun, kay Ate Jocelyn, hi, and yun, kay Sir JJ. Sayang nga hindi ako nakapunta rin sa basketball nyo. Balito ko kay Jerson, magaling ka rin mag-basketball. Yan nga yung area na tinitirahan ko before. So naalala ko, ito yung bus stop kung saan ako sumasakay before papunta sa Square One. Pero ngayon tatawid lang ako papunta doon kasi doon din yung way pa uwi. And nakailang steps na pa ako. Yan, hindi ko alam kung nakikita nyo, nasa 6,600 steps na. And yung school ni Enzo dun sa area na yon. Pero yun nga,
next school year hindi na siya dun mag-aaral kasi lumipat na nga kami ng bahay. Yan, tawid lang tayo. Yun, masarap nga lang din balik-balikan kasi ito yung bus stop na pinababaan ko before kasi dyan lang yung bahay namin. And then pagpapasok ako sa school, yun din yung bus stop na sinasakyan ko. And subukan ko lang dumaan dun sa dating bahay namin. Tingnan ko kung andun si Angel or si Pat or si Ren. I think nandun sila lahat kasi andun yung mga sasakyan nila. Pero hindi ko na nga sila tinawag kasi yun, kailangan ko na rin umuwi dahil magla-lunch time na, baka gising na rin yung mga bata. And yeah, ito yung Petro Canada. So dyan ako nagpapa-car wash every Sunday. Same plaza siya ng yan, Tim Hortons. Tapos yung No Frills andun lang din. Ayan, may mga iba-iba pang kainan dyan, pero hindi pa lahat na nasubukan ko. And yun, pabalik na ako ng bahay. Yan ay No Frills. So most likely sarado kasi wala nga masyadong sasakyan. Ayun, so naging trip down memory lane pala tong paglalakad ko ngayon, no? E nakakatuwa nga lang kasi yun nga, babalikan ko nga yung mga nangyari sa akin before. Kahit paano may progress naman pala yung pagpunta natin dito sa Canada. Yan, so naka 7,900 steps tayo and dito na kami sa bahay. So dito ko na lang muna ulit tatapusin tong video. So again, thank you for watching and I'll see you in my next video. Bye.